Good morning, Ted. Good morning, Deji Chatsa, at saka sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating Yes, lahat. sir. Good morning. Ano ho ang inyong masasabi dito po sa naging motion sa hearing ng Committee on Human Rights sa Kamara na pinaiimbitahan po kayo kasama po si former President Duterte sa kanilang ginagana po na hearing tungkol sa nagdaang pong war on drugs? Yes, Ted. So far, sa akin, walang problema yan. No? I can attend to that hearing. But then again, when I sought the guidance of my Senate President, sabi sa akin ng aking Senate President is that hindi daw ako mag-attend by virtue of on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. So, yun na. Susundin ko yung guidance ng aking Senate President dahil ayaw ko rin magiging President, no? Ayaw ko rin magiging President pagdating dyan sa tawagan dahil nga, yan ay time-honored tradition yan between two chambers at saka enshrined talaga yan sa institutional practices ng Congress na yung inter-chamber courtesy. At ayaw ko maging President, baka mamaya every time may implicate yung pangalan ng isang senador doon sa investigasyon ng House of Representatives, ipatawag na lang patawag. So, ano mangyayari ngayon sa aming trabaho dyan sa Senado? We're only 24. Mabuti sila, 300 plus sila para mag-asikaso sa kanilang mga legislative functions. Sa Senado, kung sige na lang tawag, 24 lang kami, then baka hindi uusad yung aming trabaho. Ayaw ko magiging presidente. But personally, sa akin wala akong problema. I can attend. Problema ko nga, ito nga problema ko, just in case, President Duterte, former President Duterte decides to attend the hearing. So hindi ako pwedeng hindi mag-attend. Pipilitin ko talaga maka-attend ako. So again, if that is a theoretical situation, I will consult again. I will seek the guidance of the Senate President kung papayagan niya ako mag-leave ng sa Senado at mag-attend doon sa hearing. Apo. But in the first place po, Senator, do you think that this issue is imbued with so much public interest? Well, depende yan, Ted, no, kung saan, in what fence you are viewing from. Kung ito ay galit na galit sa war on drugs, then maybe sabihin mo, masyado itong involved dito ang public interest. Pero if you are happy with the war on drugs, mabubuisit ka lang rin sa investigasyon na ito. Dahil nga, sabihin mo, tapos na yan, nakailang investigasyon na yan, noon pa. Hindi pa nagkakulong si Senator De Lima noon, nag-imbestiga na yan. Tapos may mga investigasyon sa Kongreso, paulit-ulit na lang, naawa nga ako sa mga pulis. Sige na lang atin ang hearing, pabalik-balik. Sabi ko nga, if you have the goods, you file the case. Ang daming korte natin sa Pilipinas na pwede nyo file ng kaso. File na nila kasi kawawa yung mga pulis natin, sige pabalik-balik, yung iba taga Mindanao pa, mamasahe pa ng pasarili lang pamasahe papunta sa Kongreso para mag-attend. Buti kung sagutin nila yung pamasahe ng mga pulis, magkano ang sweldo ng pulis na yan. So yun na, matagal ito, pabalik-balik lang ba? So depende how you view it, from which point of view you are coming from. Opo. Pero, sir, nabanggit niyo po muna yung pangalan po ni Senator De Lima. Ano ho niyo masasabi na siya po ay napawalang sala na sa kanyang huling kaso po dito po sa pag-uugnay sa kanya sa droga sa Bilibid? I'm happy for her, Ted. I'm happy for her. At last, nasa labas na siya. Everybody deserves justice. And we have to respect the decision of the court. Kung yan ay decision ng korte, then respetuhin natin. I don't have the nitty-gritty of the case. Hindi ako masyadong familiar sa kaso because yung kaso na yan did not involve the PNP in the case build-up. When I was the chief PNP, hindi po kasama ang pulis diyan sa pag-case build-up. Direkta yan, DOJ ang direct filing yan sa korte. Hindi yan dumaan sa PNP. Ang papel ng PNP noon is just to serve the warrant of arrest. Nung lumabas yung warrant from the court, sinerve ng PNP si IDG doon sa residence ni Senator De Lima. Ayun lang papel ng PNP pero hindi ko alam yung facts of the case dahil hindi kami nag-imbestiga. Okay. Sir, sa ngayon pong sitwasyon na nagpapatuloy ang investigasyon ng Kamara at yung meron sa inyong ito naman na imbitasyon lang, ano po ang inyong masasabi sa counterpart nga po ninyo dito po sa Kamara sa kanila pong ikanyo tapos na yan, di ba? At kaninyo ay marami na hong humarap sa ganito mga katanungan at sila po ay nagpapatuloy. Ano po ang inyong masasabi sa kanila?
Well, as I have said, on the grounds of interparliamentary courtesy, I respect what they are doing. Pagpatuloy lang nila yan, yung kailang ginagawa, wala po kong objection tungkol dyan. Respeto ko yung kanilang trabaho. Ted, at again, nagpapasalamat ako sa kanila dahil sa ginagawa nilang yan. It goes to show that not only the criminal justice system of the Philippines is working, even the legislature is working on that. The mere fact, what the lower house is doing right now is helping us because yung sabi nga ng ibang taga ICC, hindi daw gumagana ang criminal justice system ng Pilipinas kaya sila mag-intervene. So nakikita lang ngayon, even the Congress is investigating. So thank you House of Representatives for doing that. I have no objection on what you're doing. Nabanggit niyo po si Pangulong Duterte na baka kung sakasakaling magdesisyon na humarap doon sa Kamara, kayo ay maharap po sa sa matinding decision making kung kayo po ay sasama sa kanya. Kailan niyo huling nakausap po si Presidente, si Pangulong Digong? Sometime more than 1 week ago siguro. 1 week ago, nag-meeting kami doon sa isang restaurant sa Davao City. Kami ni Senator Bongo at Senator Tolentino. About 2 weeks ago. Kasama kami doon. Nag-dinner kami, nagkakwentuhan. Opo. Napagkwentuhan niya ho ba yung kanyang sinasabi daw na balak tumakbong senador ni dati Pangulong Duterte? Well, hindi niya categorically sinabi yan, pero basing on his actuations, he was open to anything. Ang basa ko sa kanya. Pero yung nga, naawa ko sa kanya dahil may edad na. Sabi ko nga, kung pwede lang, magpahinga siya para enjoy the rest of his life. Pero knowing him, hindi yan magpapahinga, lalong-lalo na if issues of national interest are concerned, hindi mo talaga mapapatahimik yan. He's going to speak everything about national interest. Nabanggit po kahapon ni VP Sara yung sinasabi daw po na rairing, no? Ang ginamit na word, ang quote sa kanya ho dito sa pahayagan sa pagtakbo ng kanyang dalawang kapatid at ni dating Pangulong Duterte sa pagkasenador. Kayo ho ba'y may alam doon? Wala, Ted. Nagulat nga ako. In fact, nagulat ako nung lumabas yung balita na yan. Nagulat ako. Opo. Kung sakasakali po magkakatotoo yun, na meron pong tatlong Duterte na makakasama po ninyo sa paparating na halalan midterm election, ano ho muna masasabi niyo po doon? Kung sakasakaling bali lalabas po ilang kayong taga Davao dyan, na tatakbo sa pagkasenador? Hallelujah, Ted! Hallelujah! Magbubunyi kami ni Senator Bongo because right now, we are contemplating, Senator Bongo and I are contemplating to wage guerrilla warfare style of campaigning dahil dalawa nga lang kami. Wala kami sa administrasyon, wala kami sa opposition, nasa gitna lang kami. But with this development na tatlong Duterte at tatakbo, madagdagan pa ng isa, baka tutuloy si Philip Salvador, so magiging 6 na kami sa campaign trail at masaya yan. Hindi na magiging lonely campaign yan, kundi masaya yan dahil magiging 6 na kami. Kayo po'y tatakbo sa anong partido, Senador? Sa inyong re-election? PDP, Ted. PDP pa rin yung partido namin. Kayo ba'y nalagaasan na po ng miyembro na inyong pareho niyong tatakbo sa ilalim po ng PDP laban sa 2025 midterm election? Well, sa lower house, halos ubos na yung aming kapartido doon sa PDP. Ilan na lang yung naiwan doon. Dito sa amin sa Senado, well, merong isa who is contemplating on maybe siguro siya na lang tanungin natin kung ano talaga yung kanyang final decision because right now wala pa naman siyang announcement na ginagawa pero baka we are giving him the options para sa kanya kung anong plano niya. Tanungin na lang natin siya kung ano talagang final. Ano ho ang inyong masasabi na ang inyong partido dati na napakarami po ng sumali na mayagpag pero ngayon po'y nalalagas? That's a reality in Philippine politics, Ted. You have to admit that gano'n talaga. Tanggapin lang natin. You have to accept it na gano'n talaga yan. Kung sino yung ruling party na kung saan naroon ang presidente,
ay lahat talaga yan na mag-conglomerate doon, magsasaksakan doon. Pero pagdating sa panahon na wala na, dandahan rin niyang mawawala. So kami dito ngayon na naiwan sa PDP laban, sa PDP, tinanggal na pala namin yung laban na term ng PDP. Matira ang matibay nito, Ted. We'll stick it out up to the last minute. Opo, pero kung ganyan po ang realidad, ano ho sa palagay nyo? Ito bang gantong realidad ang dapat din namin tanggapin bilang mga botante na ganyan po ang uri ng mga politiko? Ay malungkot na realidad yan, Ted. Ako kahit na politiko ako, Ted, no, nalulungkot pa rin ako pag gano'n talaga. Ang sitwasyon natin hindi maganda. So dapat maganda ka sana babalik tayo sa two-party system, no? Yung kagaya ng sa US na Republican at saka Democrats lang. Ganoon na lang dapat para talagang tatakbo yan hanggang panahon, hanggang andyan pa rin yung politics, andyan yung dalawang partido, hindi kagaya ngayon na multi-party system, kung saan yung malakas, doon pupunta, doon nagpopolarize yung mga politiko. Alam mo natin na masakit man na pakinggan yung word na yan, but we know that's for personal convenience at saka whatever anong blessings na matatanggap mo from Malacanang ay matatanggap mo kapag naka-align ka sa partido na yan. So that's reality, Ted. Masakit para sa ating mamayang Pilipino na ganoon pala ang takbo ng politika natin. But then again, it takes generations to change the way of politics sa ating bansa. Yan din ho ba ang inyo pong naramdaman at desisyon nung kayo po'y bumoto kay Chis Escudero bilang Senate President? Well, that's normal, Ted. Wala na akong magawa noon. Wala na akong magawa noon. Kahit na very close friend kami ni former Senate President Suberi, my decision was to join the minority. Hinabol nila ako doon sa baba sa opisina ni Senator Tolentino. Sinabihan ako ni Chis at saka ni Alan Cayetano na please wag kang pumunta sa minority. Kahit na panalo na kami, we have already 14 votes. Panalo na kami. Hindi na namin kailangan yung boto mo. But then, makiusap kami sa iyo na huwag kang pumunta sa minority. You still remain with the majority. Sabi ko, wala naman. Talo naman kami. Talo na kami ni Mig. So, wala na. So, sumama ako sa majority. Ganun lang naman din. Kasi kung pupunta ako sa minority, baka sabihin nila na hindi ka team player, matagal ka namin kasama, sumama ka na dito kahit na hindi naman kailangan yung boto mo, sumama ka na lang. So may usapan rin kami sa PDP Laban, kami ni Senator Tolentino at ni Senator Bungo na hindi po pwedeng maghiwalay tayo. Kailangan majority wins. Kung yung dalawa ay pupunta kay Chis, yung isa na ayaw, sumama. Kung dalawa ay pupunta kay Migs, yung isa na ayaw kay Migs, sumama, obligadong sumama. So, usapang lalaki namin yan. So, in that case, dalawa sila pumunta kay Chis, so napilitan talaga akong sumama dahil usapang lalaki namin yan sa partido namin. No, kayo ho ba'y nag-usap na ho mismo ni Senator Migs magmula noong makasaysayan na araw ho ng botohan na iyon? Nilapitan ko siya, Ted.